Hello mga kasimeng-minded. Ayan, nandito na tayong muli nagbabalik sa ating panibagong sharing ulit o another episode o kadugtong nung last week na aking binahagi sa inyo. Ayan. At yun nga po, tulad nung last time na ginawa ko, ako po ay magbibigay muli sa inyo ng mga naging notes ko para po ay ito ay magamit nyo rin muli sa inyong sarili. O magamit nyo sa inyong personal na buhay. Who knows, di ba? For sure, baka makatulong to. For sure, baka. Parang hindi no? Hindi po for sure, baka. Hindi, for sure makakatulong sa inyo to. Itong mga na-take down notes ko. Kung talagang tatanggapin nyo at gagawin nyo. So ito siya. So dito po, don'ts naman siya. Ulit, no? Okay. Don'ts. Lower vibrating food will interfere with our transmission. Yung mga lower vibration foods, yun po yung hahadlang sa transmission, pag-send at pag-receive mo ng healing of the body matrix we have undertaken with you. Meaning, yung pag-send mo at pag-receive mo, hahadlangan ng mga lower vibration foods na kung saan i-heal sana yung katawan mo na ginagawa ng source para sa atin. Yan po. Yan. These interfere with your ascension program. Hinahadlagan niya rin yung pag-level up mo. Alam mo yung imbis na tumataas ng energy mo biglang may humaharang na ganito. Pak, kumaganyan-ganyan siya. Hindi siya makalabas kasi ni-interfere niya yung energy. Hindi niya ma-break. Kasi kumakain kayo o tayo ng lower vibrational food. Pero kung magaganda yung mga energy, yung mga food na kinakain natin, higher vibrational food like fruits and vegetables, so lalakas itong sa baba, i-breakthrough niyan. Ayun po. No? If you eat french fries and doing yoga, ito yung last na piniliwanag ko, di ba? That is disconnected. That is disconnect. Yan. So, kung kayo ay nag-exercise, nag-yoga, or nag-meditate, tapos kakain kayo ng low vibrational food, then that is disconnect. Or sabihin natin, bigla kayong inom ng kape, inom kayo ng soft drinks, that is disconnect. Ito na, coffee. Don'ts, di ba? Coffee. Ang coffee ay nag-disintegrates some of the elements that are required for sound transmission or electrical impulses. Itong kape pala, pag tayo ay umiinom, actually nung nandito sa note ko to, sobrang grabe, hindi na ako uminom ng kape. Pag may mga friends ako na sabi ng libre kape, ganito, minsan napapainom pa ako eh. Pero last time, nung sabi na libre na ulit kape, sabi ko, sige, hindi ko na Tapos sabi, inayaan ko na dapat eh. Pero nabilhan pa rin eh. Ginawa ko, punta ko sa CR, tinapon ko na. Tinapon ko sa basin. Sinulash ko. Hindi ko inom yung kape. Siyempre paglabas ko, kumari tapos na. Yan lang. Anyway, hindi ko na gagawin susunod dyan. Gagawin ko pag mag-invite sila na ihiwasan nga. No talaga, no na sa kape. No. Hanggat maaari. Kung hindi man, sige lang, forgive myself. Siguro, sobrang deep down program pa kasi ako sa ganon. Hindi ko agad matanggihan. Pero ganun pa man, I will work it out hanggang sa tuluyan na wala na. Okay? Dahil ang kape ay nagdi-disintegrate. Parang binubuwag niya yung some of the elements na kailangan natin sa sound transmission. Yung pag-receive ng sound at pag-send ng sound. O sabihin, sound transmission. More sound, more receiving lang siya. At electrical impulses. Electric. Yung, pag tumataas kasi yung mga balahibo ko, electric yan eh. Electric yan eh. Kaya gumagano eh. Yung from taas, bababa gano'n. Electric yan eh. Yan. It is disruptive and agitates the emotion, even though many are used to it. So, ang ginagawa pa ng kape ay disrupt, sinisira niya, at agitate. Parang hindi ka mapakali. Yon, yung emotion mo. Hindi mapapakaling emotion mo. Tapos, sinabi dito, even though many are used to it, kahit ang iba ay sanay na. Pero hindi sila aware. Ako kasi, nung nabasa ko to, saka ako nagkaroon ng liwanag na, ay oo ano.
mapapansin ko yun. Okay, nagkakaroon ako ng focus naman pag nagkape ako, pero after nun, temporarily, parang hindi na mapakali. Meron akong hindi ma-explain na hindi maganda after ako nag-take ng kape. Yan. That is the idea of loss that agitates them. Yan. Coffee, cream, sugar. Yun po. So kung kayo nagkakape, it's up to you. Kaya tatanungin ko kayo, what is your willingness to accept change na hindi na kayo magkakape? In a scale of 1 to 10. Nasa sa'yo yan, hindi sa akin. Nagbibigay lang ako ng impormasyon na talagang ginawa ko at na-experience ko. Okay? Next, another do's. You are on the path to experience divine love. Are not striving to be normal. Since nandito tayo ngayon, pinapaliwanag ko nga sa inyo itong mga to. Ang path kasi natin right now ay patungo sa divine love. Na-experience natin yung divine love. At hindi tayo nag-i-strive o nagsusumikap para maging normal. You are striving to be exceptional. Ang ginagawa dito natin ngayon, ang pinapaliwanag ko sa inyo ay bilang tulong o tulong na rin sa sarili ko para tayo ay maging isang exceptional. And you need to acknowledge this and embrace it without resentment. Exceptional, kakaiba, something different, no? At kailangan natin itong ma-acknowledge o matanggap na ganun yun at yakapin ng walang halong resentment. Resentment yung parang hindi mo matanggap o yung something na mayroong puot na parang may pumipigil sa iyo na parang guilt or what. Nang walang halong ganun. Ayan po. Ano po masasabi niyo? Na yun po yung reason. Kaya po sinishare ko sa inyo itong mga to kasi mga aha moment ko to eh. Yan. Ayun po. So tuloy na po natin ang next sharing episode natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Claserna at yun nga po, as laging sinasabi ko sa inyo, maraming salamat kasi nandito kayo muli upang mapanood itong next sharing episode vlog natin. At ang magiging topic po natin ngayon, na binanggit ko nga last time, ay tungkol nga sa understand, maunawaan natin ang sabi-sabi tungkol sa sinasabing pagsasacrifice o yung pagsasuffer. No? Yung paghihirap sa sarili. Ito, yan. Yan. Okay? So, once again, babasahin ko and then tatagalogin ko po yung mga English para po maintindihan ng ating kapwa Filipino in a level na madaling maintindihan po. Yan. Okay? So, ito po. You might say that I was selfish. Kasi nga, di ba, maglalakbay si Jesus Christ, iniwan niya si Mary Magdalene. At siyempre, yung mga tao, pwede nilang sabihin nga naman na napaka-selfish naman ng taong to na iiwanan niya. Naghihirap, kawawa naman si Mary, umiiyak po. Pero tinuloy niya pa rin. Di ba common yun? Nga ganun eh. You might say that I was selfish in going on my adventure. Okay? And you would be correct. O tama pala yan. In the beginning of your spiritual practice, yan. So, pag tayo ay nag-uumpisa sa ating spiritual practice, when you are venturing into this new world of understanding, you must indeed be selfish to a certain degree. So, ganun pala yun. Okay? So, may mga tao na, siyempre, napagsasabihan na selfish, kasi ganito, ganon, ganyan. So, pag nag-uumpisa pa lang pala tayo sa ating spiritual journey, o sabihin natin, di ba, may mga taong nagsasucceed kasi nag-sacrifice. Sinasabihin sama ng taong to, iniwan niya si ganito, ganyan, para lang dun sa hangad niya. So, malabas talaga na selfish, di ba? Kasi nagsarili siya. Ganun. So, ganun pala talaga. At certain point, kailangan natin maging selfish pag tayo ay nag-aaral ng ganito, lalo na nag-uumpisa pa lang. No? Sabihin natin nito, sa nag-venture tayo sa panibagong mundong to, o panibagong information, o panibagong ways na mga hindi natin natututunan noon. Ito, na becoming selfish. Like, ako,
hindi ko masyadong sinishare to sa mga taong nasa paligid ko. I share it very rarely. Yan. Sa inyo ko lang dito, sinishare ko dito sa video na to. Kasi kayo nanonood. Kumbaga dito, hindi ko kayo nakakausap eh. So, I have a freedom to say everything whatever I wanna say at ko ay makikinig lang. Diba? Yun yun. So, ibig sabihin, wala akong kailangan like i-discuss o i-argue sa inyo o patunayan na dapat ganito, na dapat ganyan. Wala akong kailangan ganyan sa inyo. Dito, I'm just giving you an open information na it's up to you kung tatanggapin mo hindi. Yan. At nasa sa inyo din yung gusto nyo muna maging selfish o sarilihin muna to. Huwag nyo muna i-share. Last time, pinapashare ko na. Tapos ngayon sasabihin ko maging selfish ka muna. It's up to you kung anong papaniniwalaan mo. Yan. So, ayun nga, tuloy natin na you have to be selfish in a certain degree. Mga ganitong bagay. Kung may gusto kong ihangad, kung gusto kong makamit, no? Kung marating. This is one of the great teachings that is misused. Okay, so ito pala yung teachings. Ang dami ko nga piniliwanag sa inyo, di ba? Na-broaden ko pa, napahaba ko pa. Pero ito yung mga great teachings na misused and associated with my name in a very definitive way. So, ito yung di ba nga, magsakripisyo ka, magsasuffer ka, ginagamit lagi yung name ni Jesus. Kung hindi mo iniisip o hindi ka mag-aalay ng ganito-ganon, magsasuffer ka. Ganyan, sabihin na mag-sacrifice ka muna. So, marami pa mga sinasabi na gamit ang pangalan ni Jesus. The idea of sacrifice and the idea of suffering. Yan. Somehow, the crucifixion. Ayan. Grabe kita ko. Sobra akong, back then, nung ako ay college sa Lasal Dasma. Meron kaming class pagdating sa religion niya. Wala akong religion yun. So, nanood kami ng isang movie tungkol sa pagpako sa krus kay Jesus. Umiiyak talaga ako. Oo, naprograma talaga ako doon eh. Na grabe yung sacrifice niya para daw sa katauhan, sa buong katauhan, yung ginawa niya, para daw tayo mapatawad. Tapos nung pinainom siya ng suka na yun, hanggang sa nung namatay na si Jesus, biglang nagalit daw si God, tapos lumindol, nalaglag yung mga kawal na yun sa bindol na yun, and so forth, mga ganon. Hindi pala lahat totoo yun. It's just gawa-gawa lang pala. Anyway, the form of my death, as you perceive it in the Bible, diba, was given this metaphor for all lives, and it was particularly laid on women. This idea that if you suffer and sacrifice. Yeah. So, dito po ang idea na kapag tayo ay magsasacrifice o magsasuffer, you will go to heaven. Diba? Na, hindi ko alam kung narinig nyo na yun eh. Narinig ko yan before na you have to sacrifice. Kailangan mag-suffer ka muna para bago ka guminhawa. Yung sinasabi pa, no pain, no gain. Diba? You have to suffer first. Or di kaya, yung mga iba naman na kung hindi ka magsasakripisyo dito, hindi ka pupunta sa langit. Yan dati yung sobrang doktor na doktor. Dinodoktor lagi. Sinasabi laging impormasyon. Parang isang tao ay mag-sacrifice or mag-suffer, kailangan nilang ibigay buhos ang lahat doon sa church. Kasi ginagamit yung pangalan ni Jesucristo. That is not the message of the crucifixion at all. So, hindi po yun ang mensahe kung bakit nagpapako si Jesus. Ito po yan na. I-reveal ko na dito, binabasa ko sa inyo, yung totoo na sinabi ni Jesucristo kung bakit siya pinako sa krus. Ano ba talagang mensahe kung sinasabing crucifixion? That is not what the story meant. Hindi po yun ang totoong story na gustong ipahiwatig. There is no such association in truth. So yung mga sinabi ko sa inyong palabas, na napanood ko na talagang umiyak ako, na talagang nadama ko, hindi po yun totoo pala. Talaga. Walang nakasaad doon na katotohanan with my name. Yan. And there certainly is no association of suffering, torment, and martyrdom with going to heaven. At wala din pong certainly at naka-associate ng mga impormasyon na kapag ikaw ay nag-suffer, na ikaw ay para napako, o ikaw ay isang martir, ay mapapapunta ka sa langit. No? Yun yung laging ginagamit eh.
they have nothing to do with it. Wala talaga yon. This is a complete utter fabrication. So, yung mga sinasabing magpakamartir ka, mag-sacrifice ka, mag-suffer ka para pumunta ka doon, yan po ay finabricate lang, gawa lang at hindi siya totoo. Okay? Here, I wish to say that those of you on a spiritual path already, so sa mga katulad natin, kayo po na nanonood dito na nasa spiritual path na, or perhaps those who venture on a spiritual path after reading this material will need to focus on your own minds. So ito po, sa mga taong katulad ko, tulad nyo, ito pinapakinggan nyo, kung binabasa nyo man ito ngayon sa PDF o sa yung ebook, share ko sa link down below. Yan. After natin mabasa to, kailangan natin mag-focus sa ating sarili. The fact of doing this is going to make you a much more valuable, more powerful, and nicer person. So, ang katotohanan na kapag ito'y ginawa natin, magkakaroon tayo ng halaga, mas lalo tayong magkakaroon ng power, at mas lalo tayong magiging mabuting tao. Yan po yung mga totoong nangyayari na sa akin. Na, ewan ko ba, ang daming nagbabago talaga. Hindi ko lang mapaliwanag sa inyo lahat eh. Pero pag nagkita tayo, makikita nyo. Ganun no? Anyway, in reality, most of you become very bitter when you sacrifice. Ito yan. Nangyari sa akin eh. Personal experience. Na pag ikaw yung may sinasacrifice ng one thing, masakit eh. Alam mo yung, kung nakakanood ka ng mga TikTok, yung iba kasi, yung mga sakripisyo sa ibang bansa, sinakripisyo ko para sa pamilya ko, ganyan. Hindi na bago yun. Bata pala ako, napapanood ko na sa palabas yan. Yung mga ganun, na pumunta ng Dubai, again, ganun, nagtatrabaho para sa anak, ganyan. Mga ganun, sacrifice lagi. I have to suffer muna bago guminahawa. Lalagpasan ko din naman to. Pero bitter sila. Ganun. So, most of you become very resentful. Resentful yung may mga hinanakit. Marami nagkakaroon ng hinanakit sa mga taong marami nagsasacrifice. I see that even in my parents, sa mga pinsan ko, kahit sa mga naging ka-workmate ko before dun sa Maple Lounge, dito sa Toronto, sa airport, Toronto Airport. Mga Pinay, na grabe sakripisyo na binigay nila lahat, binigyan ng pera and so forth. And then after nun, ano nangyari? Nag-stop. Well, it's not new sa akin. It's a very common kahit sa ang lugar na ng ibang bansang tao na galing pang Philippines na ang hinangad ay makatulong. Yan ang program sa atin eh. Ang ibang bansa para tumulong sa pamilya. Okay? Tulong ka ng tulong naman, mga kapatid, mga pinsan, mag-anak o kung sino man. Ang nangyayari po, the more na tinutulungan mo sila, the more na sila umasa sa'yo. So ngayon, pag umasa sila sa'yo, one time, hindi ka makapagbigay kasi kailangan mo kinulang ka, magagalit na sila sa'yo. Ikaw na ang mali. 100%. Iba-iba man ang taong tinanungan ko, iba-ibang sitwasyon man ang nangyari sa kanila, pero may similarity. Ni hawig ang energy na nangyari. Na nagalit, hanggang naulat na sila, hanggang nag-stop na talaga, sabi na matanda na ako, malaki na kayo, kaya na dapat sa sarili. Yung iba naman, nag-stop na talaga ako kasi wala naman nangyayari. Binigay ko naman lahat, binigyan ko sila ng pera para mag-negosyo, ganito, ganun. Walang nangyayari. Nawala. So yun nga po sabi, karamihan sa atin ay maraming nagkakaroon ng hinanakit kapag tayo ay nagsasakripisyo. Yan. Kapag tayo kasi ay separated, malayo, separated sa passion. Kung ano talagang gusto mo. At yung kung ano yung saan ka maligaya, kasi gusto mo muna mag-sacrifice para lang dito. Yung ganon, you become sick and depressed. So yun po mga kasing like-minded, mga kapatid. Pag magsasacrifice ka, at gusto mo muna mag-suffer, inilalayo mo, isinaseparate mo yung talagang ikaw sa passion mo, kung talagang hilig mo, at kung ano talaga nagbibigay ng ligaya sa'yo. That's a sacrifice. Ngayon sabi, mag-sacrifice ka lang muna ng konti, eventually mababalik mo naman talaga ulit kung ano kayo.
Kung ano yung gusto mo. Yan kasi na deeply program sa atin sa mga palabas, ulit-ulit na sinabi ng mga tao, mga magulang, mga kapatid, sa school, at kahit saan pa. Diba? And it serves nobody. So, kung ikaw ay separated na, kasi nag-sacrifice ka at nag-ano ka nga, nag-suffer ka, hindi ka maging masaya, nagkakasakit ka at nadidepress ka. And also, wala kang masiserve na ibang tao. It serves nobody. Wala kang matutulungang iba. You end up being a burden to other beings. O diba, sa sobrang daming tulong mo na wala lang, hindi ka na makaano sa kanila kasi nagsasacrifice ka, hindi ka na nakakatulong sa iba. Nagiging pabigat ka na tuloy. Ayun. And albatross about their necks. Alam niyo albatross? Naging albatross ka sa kanilang leg. And in fact, totoo lang, no? Katotohanan, you end up not being any benefit whatsoever. At the end of the story, hindi ka o wala kang nakukuhang benepisyo sa kung anumang sakripisyo na ginagawa mo. Akala mo lang at after it's done. Yep. There are more blasphemous statements that I wish to make. Ibig sabihin, marami pa akong gustong sabihin ni Jesus. Marami pa akong gustong sabihin sa impormasyon na talagang parang hindi kaya paniwalaan ng ibang tao. At ito ang sinabi niya, sacrifice is not required. Ayan po. Hindi natin pala talaga kailangan mag-sacrifice. Why do you have to sacrifice some stuff? Mga ganang bagay. Kailangan magtiis ka muna, ganyan, sacrifice, ganito ka lang. Well, it's up to you, no? What is your willingness to learn and what is your willingness to accept the change? Hindi man agad yung makuha to, huwag nyo lang biglain. Unti-untiin lang po natin. Okay? Suffering is not required. Martyrdom is not required. Tatlo. Sacrifice, martyrdom, suffering, hindi kailangan. Hindi required. Okay? This has nothing to do with achieving the state of mind. Wala namang kinalaman. Kung gusto mo ma-achieve yung state of mind, kaganda ng naisip natin, that will bring you into a heavenly, peaceful place. It's true. Hindi ko na napapalawag sa kanila para walang spoiler. Na hindi naman nakakatulong talaga. I mean, wala namang kinalaman nitong mga suffering na to, martyrdom, tsaka yung sakripisyo para tayo makapunta sa pinataas, sa mataas, sa source, ganun. None of these things are required, and it is the religious structures. Ito po ay religious structure na ginawa nila in your society to have, over time, played out that story to achieve their own ends. Ibig sabihin, kaya nila ginawa to kasi meron silang desire o hangad sa'yo. Inulit-ulit nila. And to achieve the result of beings who are removed from their passion. Kasi sila ay merong gustong makuha sa'yo at gusto nilang ilayo ka sa passion mo. At kung ano talagang kinakaligayahan mo. Kaya ako po nagsasabi sa inyo na kung kayo ay may ganyan pa, kung hindi man sa religion o sa church, umaring sa ibang tao, well, as long as wala ka sa passion mo, wala ka sa join mo, pwede ka magkasakit, pwede ka ma-depress. Hindi mo talaga gusto mga ginagawa mo. Yan. And, kasi, ang reason din, kaya gusto nilang i-remove yung passion mo. Kasi nung unang panahon talaga, yung mga churches, aware sila kung ano yung power. Kaya nila nilalayo yun. Gusto nilang i-separate ka sa iyong passion at kung saan ka maligaya para meron silang control sa iyo. Yun po ang spoiler. Makokontrol ka lang kasi nila through fear, through suffering, na dapat naawa ka sa sarili mo, kailangan mag-sacrifice ka, kailangan magpakamartir ka muna. Mga ganun. Kasi the more na may ganun sila sa iyo, programa ka sang ganun, may programa ka sa sarili mo ng ganun, then may control sila sa iyo. Akala mo lang wala, pero may control na sila sa iyo. Kaya nga sabi noon, hindi ko rin maintindihan dati sa training ko,
na kapag ikaw ay naiinis, nagagalit, o naniniwala ka sa mga napapanood mo sa mga palabas at ginagamit mo sa buhay mo ngayon, ibig sabihin may nagkocontrol sa'yo. Sabi ko, paano ko na-control nun? Wala naman sila, hindi ko naman sila nakakausap. Yung pala sa pamamagitan ng technology. TV, palabas, movies, series, music. Pati music, guys. Yung mga music, ako na nagsasabi sa inyo. You have to be aware sa mga words na pinapakinggan nyo sa music. Yan. Okay? Anyway, next, their own ends. Kumbaga, yun nga, sinasabi lang din na kaya nila ginagawa to kasi para makamit lang nila ang kanilang kagustuhan na meron silang well, anyway, and to their own source of strength. Yan nga. Maging source of strength nila. Kasi pag napapaniwala ka talaga, doon ka lang mag-stick sa kanila eh. Diba? Which is their connection through joy to spirit. They have used these principles for their own gains and their own benefit. Ayun po. Yung pala talaga pinakagustong sabihin kanina pa. Na kaya nila ginagawa to, gusto nilang magkaroon ka ng walang power o walang strength sa sarili mo kasi for their own personal gain and for their own personal benefit. Para sila yung magbenepisyo, hindi yung ikaw magbenepisyo, kundi sila. Kaya nga yung sa mga TV, mga music and so forth, na sinasabi ko sa inyo, sino ba talaga nagbebenepisyo? Akala mo talaga nagbebenepisyo ka eh. No. But those people who are in control, o alam to, ang talaga nagbebenepisyo. Okay? This is why I recount this aspect of the story. I knew in my heart from the guidance system, and I had been listening for many years, and from the spirits I have been listening for many years. So yun, alam kasi ni Jesus sa puso niya at sa guidance system niya na siya ay nakikinig for so many years, no? For many years, at sa mga spirits na kanyang pinapakinggan for many years na. Yan. For they continue to talk to me in my dreams. Kasi patuloy sila nagkipag-usap sa kanyang panaginip. They continue to dialogue with me in my mind. Patuloy ang kanilang pagsasalita gamit ang kanyang isipan. That I was being pushed to go on this adventure, so this is what I did. So yun pala, hindi lang ito dahil sa naging decision lang ni, kasama na yung feeling ni Jesus Christ. At kaya siya nag-decide din talaga kasi patuloy siyang kinakausap sa dreams niya pag siya nananaginip. At also, yung dialogue, parang may nagsasalita sa kanyang isipan. Na ituloy mo yan, gawin mo to, and so forth. I left the town with heavy heart. Okay? Umalis si Jesus Christ sa town na medyo mabigat ang kanyang puso and a bowed head. Ang ganun lang, nakababa. Malungkot. No? Nagwo-worry siya about Mary. But she had a good family who loved her. Inisip ni Jesus, pero meron namang pamilya si Mary na kung saan mamahalin siya. She had work that she enjoyed. Nagtatrabaho naman siya sa kung saan talaga siya maligaya, and she was going to be okay. I knew that in my heart. So, alam ito ni Jesus sa kanyang puso. I had to go on this journey. There was something deep inside me pushing me to do this work. Kailangan talagang maglakbay dahil merong napupush sa kanyang puso na kailangan gawin ito. So, ganun din po kayo, no? Kung may nararamdaman talaga kayo, minsan nakakaaway mo na lang dahil yung mga taong nakakasama mo kasi hindi ka nila maintindihan eh. May parang nagpupush kasi sa puso mo na hindi mo maintindihan na bakit kailangan mong gawin eh. Minsan nakaka-agrabyado. Kasi hindi lang tayo aware kung paano natin ipapaliwanag na maigi at kung ano lumalabas sa bibig natin kaya nakaka-agrabyado tayo. Dahil kapag ang attitude natin, ang habits natin na hindi maayos, hindi align, pag nag-push tong feeling natin na dapat gawin natin yun, may na-agrabyado at mayroong mga nasasaktan ibang tao. So, naranasan ko rin po yan. May ganun talaga ako na hindi ako aware eh. No? So, nung inalign ko, as much as possible, napapractice ko na pag may parang inclination na bumubuk, parang may bulkang puputok dito sa puso ko na kailangan kong gawin yung ganito, at as much as possible ginagawa ko, lahat ay pantay, walang maagrabyado, lahat ay masaya, lahat ay maayos. May ganun ako. May ganun na akong mapapractice talaga. So, yun. Pushing me to do this work, pushing me to go on this extremely unusual trek into lands that I never known and that I had never been seen.
never seen before. So yun, na talagang pinush siya. Alam mo yun, sa isang, may nagpupush sa'yo na pumunta ka sa isang lugar na hindi mo talaga alam kung anong gagawin mo o hindi ka pa aware. Kasi pumunta ka lang. Yun yung sinasabi ng puso mo. Kaya 100% totoo talaga na never ever kang lulukohin ng nararamdaman. Yan. Dito na pinapakita na o pinapaliwanag na sa story ni Jesus Christ. Kaya yung first basic, who do you listen to? Makikinig ka sa taong nandun na, nanggaling na. Yung hinahangad mo. Kaya ako dito ako nakikinig. Pangalawa, nanggaling siya kung nasan ako ngayon. Which is nangyari. Ito nga yung kwento eh. Pangatlo, lastly, makikinig ka sa nararamdaman mo. Kaya nga sinabi dito, pushing me to go on this extremely unusual trek. Pinupush siya ng nararamdaman niya sa isang unusual na paglalakbay. Into the lands that I had never known. Sa isang lugar na hindi naman niya talaga alam. Na wala siyang kalaman. Ako dito sa Canada, ganun din. And that I had never seen before. Na never niya nakita. Wala namang internet dati, walang Google Map, walang pictures, di ba? Ayun. Yan, tindi, ang galing, di ba? So anyway, yun nga mga kasing like pandit, mga kapatid, dito na po ulit nagtatapos to. Maging next topic na po natin sa ating next sharing episode or vlog is tungkol na po sa The Port Town. Ito. The Port Town. Yan. So once again, maraming salamat po sa pagnood hanggang dito. Hindi man ganun kahaba ang mga napaliwanag ko ngayon, pero ang sulit. Yung mga tututunan tayo. Once again, my name is Ruby Claserna. Maraming salamat at nandiyan kayo palagi upang subaybayan itong mga vlogs na o mga sharing na ibinibigay ko sa inyo. Ingat kayo palagi at habang wala pa akong na-upload nga na vlog na bago, panoorin niyo lang po muli yung mga previous vlogs ko kasi for sure may panibago na naman kayo makukuha ang ahamon. Okay? God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May